Alam mo ba na ang iyong tahanan ay maaaring maging isang tunay na kuta ng banal na proteksyon? Oo, tama yan. Kung minsan ay naghahanap tayo ng katiwasayan sa mga bagay at lugar, ngunit ang tunay na proteksyon ay nagsisimula kapag naunawaan natin ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng mga awit sa ating mga tahanan. Ang makapangyarihang mga panalangin na sinabi ng may pananampalataya ay may kapangyarihang iwasan ang anumang banta, anumang kasamaan, at itatag ang kapayapaang hinahanap natin. Nangangako ang Diyos na magiging kanlungan at lakas natin, ngunit para ma-access ang pangakong ito, kailangan nating konektado sa Kanya, ipahayag ang Kanyang mga salita sa ating buhay at tahanan. Sa video ngayon, susuriin natin kung paano maaaring maging susi ang mga awit sa isang buo at protektadong buhay. Handa ka na bang tuklasin kung paano gagawing lugar ng tunay na proteksyon at pagpapala ang iyong tahanan? Pagdarasal sa mga awit na protektahan ng iyong tahanan ng Diyos ang ating kanlungan at ating lakas. Banal na proteksyon. Ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, at ang isip ng tao ay madalas na nahuhuli sa mga alalahanin na nagnanakaw ng kapayapaan. Gayunpaman, ang mga naghahanap ng banal na proteksyon ay nakakahanap ng kanlungan sa mga sagradong salita na umalingaw-ngaw sa loob ng maraming siglo. Ang mga awit ay higit pa sa mga tekstong patula, sila ay espiritual na mga kalasag na nagpapatibay sa puso laban sa takot at pagkabalisa. Kapag binangungot ang isang bata, ang simpleng pagbigkas ng mga awit Kapitulo 4:8, ako ay hihiga ng payapa at matutulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapatahan sa akin ng ligtas, ay sapat na upang pakalmeyin ang kanilang kaluluwa at itaboy ang anumang pagdurusa. Ang katiyakan ng awit 71 ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na kanlungan ay hindi matatagpuan sa mga pader ng laryo, ngunit sa hindi matitinag na pagtitiwala sa makapangyarihan. Ang pagkatakot sa hindi alam, sa mga krisis, at maging sa mga espiritual na labanan ay mababaw kung ihahambing sa pangako na 1,000 ay maaaring mahulog sa iyong tabi, at 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Yaong mga natututong ipahayag ang mga salitang ito sa kanilang buhay at tahanan ay nagtatayo ng isang hindi nakikitang kuta, kung saan ang presensya ng Diyos ay nadarama sa bawat detalye. Sa mga pamilyang nakauunawa sa kapangyarihan ng banal na kasulatan, ipinakikita ng mga domestic blessings ang kanilang mga sarili sa simpleng ngunit nagbabagong mga galaw. Panalangin bago kumain, papuri na inaawit sa tahanan, kumalat ang mga talata sa buong bahay, lahat ito ay lumilikha ng kapaligiran kung saan nananaig ang kapayapaan. Ito ay hindi isang bagay ng pamahiin, ngunit ng paglinang ng isang espasyo kung saan naroroon ang Diyos. At kapag siya ay naninirahan, ang takot ay umatras na nagbibigay ng puwang para sa isang bagay na mas malalim, ang patnubay at patuloy na pangangalaga ng ating pastol. Ang katiyakan ng awit Kapitulo 91. Sa mga panahong walang katiyakan, marami ang naghahanap ng seguridad sa mga alarma, mga kandado, at seguro, ngunit mayroong higit na mataas na proteksyon na higit sa nakikita, ang assurance ng awit Kapitulo 91. Ang awit na ito ay hindi lamang isang magandang tula, ngunit isang tunay na banal na kontrata ng proteksyon. Pinagtitibay nito na ang Diyos ay isang hindi matitinag na kanlungan, isang kalasag laban sa mga panganib na nakikita at hindi nakikita. Kapag ang isang tao ay nananalangin ng may pananampalataya na nagpapahayag na siya ay naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan, ginagawa niya ang espiritual na kalasag na ito na nagpapalaya sa kanya mula sa mga bitag, sakit, at pag-atake mula sa kaaway. Ang banal na proteksyon na ipinahayag sa awit na ito ay higit pa sa pansariling seguridad, ito ay umaabot sa pamilya, tahanan, at lahat ng bagay sa ilalim ng pangangalaga ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Isipin ng isang ina na nag-aalala tungkol sa kanyang anak na lumalabas araw-araw upang harapin ang mundo. Sa pagpapahayag, walang kasamaang sasapit sa iyo, ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda, tinatakpan niya ang tahanan na iyon ng isang manto ng makalangit na proteksyon. Hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng mga hamon, ngunit ang katiyakan na ang kasamaan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Inutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na bantayan ang kanyang mga anak sa lahat ng kanilang mga paraan, pinipigilan silang mahulog at iligtas sila mula sa mga nakatagong pag-atake. Marami ang nakaranas ng mga pagpapalaya na hindi nila maipaliwanag ng makatwiran na iwasan ang mga aksidente sa huling minuto, mga mapanganib na sitwasyon na nalutas ng walang paliwanag. Ito ay buhay na patunay na ang salita ng Diyos ay hindi nabigo.
Ang mga nagtitiwala at nagpapahayag ng katotohanan ito sa kanilang buhay ay nagpapagana ng isang kalasag na nagpapalakas sa kaluluwa at naghahanda ng daan para sa mga domestic blessings na susunod na darating. Mga pagpapala sa tahanan. Ang tahanan ay higit pa sa pisikal na espasyo, ito ay isang kanlungan, isang kapaligiran kung saan ang mga alaala ay ginawa, ang pag-ibig ay ibinabahagi at, higit sa lahat, ang presensya ng Diyos ay nararanasan. Ang domestic blessings ay hindi lamang malabong hangarin, kundi mga katotohanang makikita kapag nagpasya ang isang pamilya na itatag ang kanilang tahanan sa bato ng pananampalataya. Kapag ang mga magulang ay nagdarasal kasama ang kanilang mga anak, kapag ang pangalan ng Panginoon ay dinadakila sa loob ng tahanan, nalilikha ang isang kapaligiran kung saan ang banal na proteksyon ay makikita at ang kapayapaan ang nagiging pundasyon ng bawat araw. Ang katiyakan ng awit 71 ay sumasaklaw din sa mga tahanan ng mga piniling magtiwala sa Diyos. Ang pagpapahayag ng pangakong ito sa loob ng tahanan ay nangangahulugan ng pag-iwas sa mga espiritual na kaguluhan, hindi pagkakasundo, at negatibong impluensya. Maraming pag-aasawa ang nabubuwal, hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil hinahayaan nilang mapalitan ang pagkabalisa, galit, at panghihina ng loob. Ngunit ang isang tahanan kung saan ang panalangin ay ibinabahagi, kung saan ang salita ng Diyos ay binibigkas ng malakas, ay nagiging isang teritoryo na tinatakan ng banal na kapayapaan, kung saan ang kadiliman ay hindi pinahihintulutang manatili. Bilang karagdagan sa espiritual na kapayapaan, ang mga pagpapala sa tahanan ay nagpapakita rin ng paglalaan at kasaganaan. Ang awit 23 ay nagpapaalala sa atin na ang mga sumusunod sa utos ng Panginoon ay walang pagkukulang. Hindi ito nangangahulugan na walang mga paghihirap, bagkus ang katiyakan na ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan sa kanyang sariling panahon. Ilang tao ang nakasaksi ng hindi inaasahang pagbubukas ng mga pinto, ang mga utang na nabayaran ng hindi inaasahan, at mga pagkakataong lumitaw nang magpasya silang ibigay ang kanilang mga alalahanin sa Kanya. Sa ganitong kapaligiran ng pagtitiwala at pasasalamat na ang patnubay ng awit 23 ay ganap na naranasan. Patnubay mula sa awit Kapitulo 23. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, kung saan napakaraming tinig ang nakikipagkumpetensya para sa atensyon at napakaraming direksyon ang tila hindi tiyak, may isang tinig na hindi nagkukulang, ang boses ng mabuting pastol. Ang awit 23 ay hindi lamang isang magandang teksto, ngunit isang banal na compass para sa mga nagnanais na sundin ang tamang landas. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili bilang isa na gumagabay, nagkakaloob, at nagpoprotekta. Natuklasan ng mga nagtitiwala sa patnubay na ito na, kahit sa mahihirap na panahon, may mas malaking layunin na iginuhit. Ang buhay ay maaaring maging isang larangan ng digmaan, ngunit ang mga lumalakad kasama ng Diyos ay hindi kailanman nag-iisa. Ang banal na proteksyon ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga hamon, ngunit ang katiyakan na,